This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi po. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung kung sino ang tunay na pinuno ng sambayanang Pilipino. Tunay na pinuno? Hindi. Kahit sabihin mo na lang na sino ang mga pinuno o sino ang pinuno ng sambayanang Pilipino. Si Noynoy Aquino ba? Sino? Si Mar Rojas? Si Butch Abad, mga congressmen, mga senators, yan ba ang ating mga pinuno? Yung mga mayors, yung mga governors, yung mga barangay captain? Napakadaling sabihin na yung nahalal, yun ang ating pinuno. Pero mga kababayan, nakompromiso na yung ating sistema ng halalan. Kahit mismo itong si Noynoy Aquino, marami pa sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakakaunawa ng PCOS machines, sinasabi nila, hindi maliwanag na siya ang nagwagi doon sa halalan na kung saan siya ay naluklok na pinuno ng sambayanang Pilipino. Pero hindi lang si Noynoy yan, mga kababayan. Kasi sa ating sistema ng halalan, iba yung botohan, iba pa yung bilangan. Kahit manalo ka sa botohan, baka matalo ka sa bilangan. Kaya nga marami nagpo-protesta eh. At ang ating Commission on Elections ay kung tutusin, walang marangal na mukha na maiharap sa taong bayan para sagutin yung tanong doon sa totoo ba na mapagkakatiwalaan yung mga PCOS machine na ginamit nila at gagamitin pa ulit? Sa ating pagbabago, bilang isang lipunan, mga kababayan, kailangan natin ng mga pinuno, na tunay na kakatawan sa pinakamataas na interes ng ating mamamayan, lalo na yung higit na nakakarami. Sa kasalukuyan, ang ating pamunuan ay gustong-gusto ng mga malalaking korporasyon, mga Ayala, mga Lopez, mga SM, mga Robinsons, mga real estate, Meralco, Manila Water. Anong problema doon? Di ba yan ay indikasyon ng kaunlaran, kaginhawaan para sa taong bayan? Hindi po, mga kababayan. Dahil sa ating sistema ng saligang batas, ang pamahalaan,
lalo ng pamunuan ng pamahalaan, ay dapat nakakampi sa taong bayan. Hindi doon sa mga malalaking mamumuhunan. Dapat ang pinakamayaman sa Pilipinas, ang masang Pilipino. Pero ano ang katotohanan? Ang pinakamahirap sa Pilipinas ay yung masang Pilipino. Kabaliktaran! Kaya dito, makikita natin mga kababayan, may diferensya. May diferensya ang ating pamahalaan, may diferensya ang ating lipunan. At yan ay tutukoy doon sa ating pamunuan. Ang tanong ng taong bayan ngayon sino ba ang namumuno sa masang Pilipino? Si Henry C? Si Gokong Wei? Si Lucio Tan? Hindi. Mga big shot yun ng mga SM, Robinsons, saka kung ano-ano pang malalaking korporasyon at mga bangko, Ayala, yan. Paano si Juan de la Cruz? Sino kumakatakawan sa kanya? Yung mga barangay captain? Totoo lang, mga kababayan. Yung mga barangay captain, sila bang maaari nating kilalanin na kumakatawan sa taong bayan? Kahit na dun sa mga nakakarami na lang sa kanilang kanya-kanyang barangay. Sila ba ang tunay na nahalal? Sila bang doon sa mga nahalal? Sila bang tunay na dapat na halal? Sila bang karapat-dapat na maging pinuno ng kanilang barangay? Hindi, mga kababayan Bakit? Yung mga barangay captain, yung mga kagawad, tumatakbo din yan sa halalan. Kailangan din nilang mangampanya. At pag mangangampanya, kailangan nila ng partido. Bakit? Kailangan nila ng pera, kwarta, salapi, panggastos sa kanilang mga propaganda para mailagay yung mga mukha nila sa tarpaulin, sa mga kalye, dun sa mga tulay, lalagay yung pangalan nila. Sila daw ang, serbisyong bayan ba yun? Kala mo, sila ang gumastos doon? Hindi. Taong bayan ang gumastos doon sa pagpaimprenta ng pangalan nila, pati ng mga mukha nila. Ngayon, para manalo ka, kakapit ka doon sa mga kandidato para mayor o para councilor. Hihingi ka ng suporta. Suporta, hingi ka ng pera. Pag binigyan ka ng pera, kanino ka tatanaw ng utang na loob? Di sa kanila. Pag nanalo ka, tatanaw ka ng utang na loob sa kanila. Hindi dun sa mga bumoto sa'yo. Sa barangay pa lang yan, mga kababayan. Ganun din ang istorya niyan Councilor ka, mayor ka, vice mayor ka, kakapit ka sa congressman, kakapit ka sa senador, kakapit ka sa presidente, sa vice-presidente, na kung saan manggagaling yung mga suporta, pangkampanya. Yung mga presidente, yung mga gobernador, senador, mayor, saan kukuha ng suporta yan? Di dun sa mga maraming pera. Sino yung maraming pera? Hindi sila Ayala, sila Gokong Wei, sila Henry C. Siyempre, hindi nila aminin na sumusuporta sila sa mga politiko. Pero tayo naman, mga kababayan, hindi naman tayo pinanganak kahapon. Kaya alam natin na itong mga malalaking interes na mamumuhunan, malaki ang interest nila na magkaroon ng utang na loob sa kanila
yung pamunuan ng pamahalaan. Kasi yung pamunuan ng pamahalaan, yung pangulo, yung senador, yung gobernador, yung congressman, yung mayor, kaibigan niya ng BIR commissioner, Bureau of Customs, Immigration, Secretary of Justice, Ombudsman. Ganun yan eh. Salit-salit yan eh. Kaya, pag humingi sila ng pabor, kahit na hindi pa nila alam kung anong pabor ang hihingin, alam na natin. Lamang na sila kaysa dun sa interes ng madla. Sa English, the public interest will yield to private interest. Yun ang labag sa ating saligang batas. Dahil lang sinasabi natin, ang tinuturo sa law school, ang kapakanan ng higit na nakakarami, ang siyang pinakamataas na batas. The welfare of the people is the supreme law. Salus populi est suprema lex. Sinong pinuno natin ang maaaring paniwalaan na nakakarami sa atin na siyang tunay na kumakatawan sa interes ni Juan de la Cruz? Si Noynoy Aquino? Hindi, asendero yan eh. Hindi nga nila masolve yung Hacienda Luisita Massacre. Hanggang ngayon, hindi pa solve yun. Pati yung mga magsasaka doon, wala pa rin silang lupa. Baka shares of stock na lang. Sa madaling sabi, mga kababayan, dapat nating harapin ang ating sarili sa ating kanya-kanyang salamin. Naunawaan ba talaga natin ang ibig sabihin na magkaroon ng pinuno? Yung magkaroon ng barangay captain, mayor, gobernador, congressman, senator, president. Naunawaan ba natin ang ibig sabihin nun? Huwag nating pahirapin. Simple lang po yan, mga kababayan. Yang pagpili ng pinuno ng lipunan, wala pong iniwan yan doon sa pinuno ng pinakapayak na lipunan. Ano yung pinakapayak na lipunan? What is the smallest social unit outside of the individual citizen? Natural, family. Ayun. At doon sa family na yan, alam na natin kung sino ang pinuno. Yung ama. Kaya nga po, lahat yung mga pinuno sa pamahalaan, mula barangay captain hanggang pangulo ng bansa, lahat po yan, ang tunay na konsepto ng kanilang pamumuno ay iyong pag-uugali ng isang mabuting ama ng tahanan. That is the standard of conduct in law for all public officials and employees. The diligence of a good father of a family. E di, pagka alam nyo kung sino yung barangay captain nyo, kung sino yung mayor nyo, vice mayor nyo, governor, congressman, senator, o presidente, ang tanong ninyo na lang ganito lang. Sila ba ay umaasal na katulad ng isang mabuting ama ng tahanan? Ano ang asal ng isang mabuting ama ng tahanan? Ang ama ng tahanan, mga kababayan, handayang magbuwis ng buhay para sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan, ng kanyang may bahay, ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga anak. Kaya yung mga pinuno sa pamahalaan, yun ang dapat na sukatan ng kanilang pagiging pinuno.
Sila ba'y umaasal na mabuting ama ng kanilang mga nasasakupan? Mayor ka, mabuting ama ka ba ng lungsod? O mabuting ama ka lang ng mga bumoto sa'yo? Kalabang ka ng mga squatters na nag-o-occupy dun sa malaking lupa ng gagawing mall. Yun, mga kababayan eh. Ganon din sa gobernador. Gobernador, dapat mabuting ama ka ng lalawigan. Mayor, mabuting ama ka ng bayan o ng lungsod. Barangay, mabuting ama ka ng barangay o ina. Pangulo, dapat ikaw ang ama ng bansa. Paano magiging ama itong ating kasalukuyang Pangulo? Wala ngang girlfriend. Walang asawa. Of course, pwede mamuno ng binata, pero kulang sa karanasan. Kapos na kapos sa karanasan. Hindi niya nauunawaan yung bigkis, yung bigat ng pagiging ama, yung bigat ng pagiging asawa o pagiging pinuno ng pamilya. Hindi. Bakit? Binata eh. Iba yun. Kaya sa susunod mga kababayan, siguro wag na tayong pipili ng binata. Pipili tayo yung naiintindihan yung pangangailangan ng mga anak. Yung handang magbuhis ng buhay para sa kanyang pamilya. Kaya ang tanong natin ngayon, itong ating mga pinuno ng lipunan, itong pinuno ng ating mga bayan, umaasal ba sila na mabuting ama ng kanilang mga nasasakupan? Pag ang sagot, oo, okay yan. Boto nyo ulit. Pero pag ang sagot, hindi. Huwag nyo na iboboto. Pag ang sagot hindi ko alam, huwag mo na rin iboboto. Bakit? Ang kailangan po ng ating lipunan ay yung maliwanag na tatayo na mabuting ama ng kanyang nasusakupan. Tatabo kang barangay captain, tiyakin mo, magiging mabuting ama ka ng barangay. Mauunang kumain yung mga nagugutom bago ikaw. Ganon din yung mayor. Mauuna munang matulog yung mga mahihirap bago ka maghilik. Ganon din sa gobernador. Ganon din sa congressman. Ganon din sa senador. Huwag ka mag-iisip ng pagnanakaw. Huwag ka mag-iisip ng 100 milyon o 100 bilyon. Huwag ka mag-iisip ng pork barrel. Iisipin mo, wala dapat nagugutom. Wala dapat naaapi sa iyong nasasakupan. Ganon din sa panguluhan. Ganon ba ang ating Pangulo? Kanya-kanya tayo ng sagot dyan. Pero sa akin, ang sagot ko, hindi. Huwag po kayong alis, magbabalik po tayo.